Magandang araw sa inyong lahat. This is your voice teacher, Professor Ryan Regala Manal. Now, ano ba yung limang bagay na pwede o posibleng or talagang makakasira ng boses mo? Okay, so ito yung mga madalas kong ma-receive ng mga tanong from our subscribers sa YouTube at saka sa TikTok. Okay, number one, bisyo, alak, sigarilyo, pero more on alak, no? So may hindi maganda sa boses yung mahilig ka sa alak o sobrang inom ng alak. May chemical siya na hindi pwede o hindi magandang epekto sa boses natin. Kaya sa pag gusto mong kumanta or mahilig kang kumanta or gusto mong alagaan ang boses mo, iwasan mo ang alak. Okay? Number two, yung overuse ng boses mo. Okay? Yung sigaw ka ng sigaw, over practice hindi rin maganda, no? So, after na mag-practice ka, kailangan merong time din na dapat ipahinga mo yung boses mo. Okay? So hindi pwedeng over maya't maya kasi minsan may mga ano tayo, 'di ba? Sabi okay daw yung mag-practice every day, yung iba nga every hour, no? Basta para ma-stretch ang boses. No. It's not good, it's not healthy po sa boses natin. Kailangan merong time din para mapahinga yung boses po natin. Okay? Para after mapahinga, parang fresh ulit, back to, kumbaga normal, pwede ka na uling bumigay, bumirit. Okay? So, kailangan ipahinga mo din yan. Hindi pwede ang overpractice. No? Number three, okay, yung singing songs na hindi akma sa range mo. Pag sinabing range, so tayo may classification yung mga boses natin, no? Pag hindi ganun kataas ang boses mo, huwag mong pilitin yung sobrang taas. So you have to sing or find songs na pwede sa key mo, sa boses mo. Anyway, with the modern technology, pwede nyo namang i-transpose or i-change yung key ng boses mo na tama lang at akma sa boses mo na hindi na i-strain yung boses mo. Okay? So, kailangan tama lang. Okay? So, kung gusto mong tumaas ang boses mo, you have to vocalize para ma-stretch. So, you follow yung mga videos natin at kailangan regular ka mag-vocalize. Okay? Next is hindi rin magandang walang practice, okay? Yung matagal na kahit matagal ka nang kumakanta pero if you will stop for a long time or hindi ka nagvo-vocalize, tinatamad ka, yung boses natin parang goma, no? Kailangan na laging nai-stretch, okay? Pero hindi rin pwede nga yung sobrang practice. Kailangan tama lang, okay? So mag-vocalize ka and if you think na napapagod na yung boses mo, you have to rest. Huwag mong masyadong hindi rin magandang sobrang stretch, okay? Kasi nga masisira at saka may strain yung boses mo. Okay? So, yun. Kailangan you have enough or tamang time to stretch, to vocalize, and to practice yung boses mo. Okay? Next is posible din yung mga food. May mga pag too much acid sa body mo, yung acid reflux nakakakos ng hoarseness or nakakamalat. Okay? So you have to be mag-exercise and you have to be selective din at maingat ka din sa pagkain mo. Okay? So importante maalagaan nating maigi yung boses natin, tamang practice, wag masyadong sobrang ma-strain ang boses natin, tamang pagkain, okay? So this is your voice professor, Professor Ryan Regala Manal, and more tips to go. So please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. Salamat po sa mga subscribers and magandang araw sa inyong lahat. God bless everyone.